alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ginugunita si San Josaphat, isang obispo at isang martir. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bukawin mo sa iyong sambayanan ang Espiritu na pumuspos kay San Josaphat upang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Pakundangan sa kanyang panalangin, kami mga pinagtibay ng Espiritu ring ito ay wag nawang mag-atubiling mag-aalay ng buhay para sa kapwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Napakahangal ng mga taong hindi nakakikilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakikilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking karigtan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmulan ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha,
makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubhas silang naakit sa kagandahang kanilang nakita, hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kaniyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang padlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo po ang lahat. Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit, nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay wag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito.
Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may 2 lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buitre. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw ng Pong Jesus Nazareno sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon sa mahal na Senyor. Kaya palakpakan muna natin at tayo magbigay papuri sa ating mahal na Senyor. Ikinumpara ni Jesus ang pagdating ng anak ng tao sa 2 panahon o 2 pangyayari. 2 panahon o 2 pangyayari. Una, ito ay noong kapanahunan ni Noe. Sino po ang nakakakilala kay Noe? Taas ang kamay. Yan, konti lang, no? Baka siguro makikilala nyo siya kapag yung English version. Sino nakakakilala kay Noah? Taas ang kamay. Ayun, mas kilala, no? Si Noah. Sa Tagalog, Noe. No? Ano yung ginawa ni Noah? Yung ark. Yung bangka na malaki. No? Balikan nga natin yung kwento kung ano nangyari doon nung kapanahunan ni Noe. Si Noe ay inutusan ng Panginoon na gumawa ng malaking bangka dahil magkakaroon ng malaking baha. Uulan at magkakaroon ng baha kung saan lilinisin nito ang mundo mula sa kasamaan ng mga tao. Ang dami kasing masasama noon. Kaya nga sabi sa ating ebanghelyo, inilarawan na ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom. Kainan ng kainan, inuman ng inuman, nagpapakasarap sa mundo, nag-aasawa. Ibig sabihin, naging mga makamundo. Yung mga tao noon, nagpasasa sa mundo. Hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Yun yung nangyari noong kapanahunan ni Noe. Pangalawang paglalarawan ni Jesus ng pagdating ng anak ng tao ay yung kapanahunan ni Lot. Sino po nakakakilala kay Lot? Medyo konti, no? Baka yung Ingles, maalala ninyo. Sino po nakakakilala kay Lot? Iniba ko lang ng konti. Ganun pag Ingles may accent. Lot. Kilala niyo po ba? Medyo hindi, no? Okay lang. Hindi talaga popular masyado. Pero ito yung nangyari. Sino ba? Si Lot. Si Lot ay isang tapat at mabuting tao na nakatira sa Sodoma. Ano yung Sodoma? Isang lugar kung saan nakatira ang lahat ng mga taong nagpasasa sa kasalanan at nakatuon sa mga makamundong bagay. Medyo paikliin ko na lang yung kwento kasi hindi tayo matatapos ng maaga kung ikukwento ko ng buo. Pero ito yung nangyari. No? Parang parehas din nung kapanahunan ni Noe. Pasasa yung mga tao. Noong panahon ni Lot,
sa Sodoma. Kaya nga ang sabi sa Ebanghelyo, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, namimili, nagbibili, nagtatanim, at nagtatayo ng bahay. No? Busy-busy yung mga tao noon. No? Nagninegosyo, nagpapasasa sa kayamanan, nagpapakasarap sa buhay. In short, mga makamundo. No? Yung mga tao noon, pasasa rin sa kasalanan. Kaya naman, sa galit ng Diyos, pinaulanan niya ng apoy at asupre ang Sodoma. Nilinis niya ang Sodoma. Pero, bago yon, hinayaan muna niyang lumikas. Hinayaan muna niyang tumakas si Lot at ang kanyang pamilya. Kasi mabait si Lot eh. Kasi tapat si Lot. Hindi siya katulad ng ibang mga tao. Pasasa. Kaya iniligtas ng Panginoon si Lot. At ang bilin niya, ang bilin ng Panginoon, tumakbo. Tumakbo kayo at walang lilingon. Tumakas kayo at wala nang babalik. Nung araw na umulan ng apoy at asupre, tumakbo, tumakas ang pamilya ni Lot. Ngunit, dahil sa sobrang pagmamahal ng asawa ni Lot sa Sodoma, ang tagal nila doong tumira Ang tagal nila doon nanirahan at namuhay, na-attach siguro. Sa sobrang pagmamahal niya sa Sodoma, lumingon yung asawa ni Lot. At sa kanyang paglingon, siya ay naging asin. Tigas ng ulo, no? Binigyan na ng pagkakataon para makaligtas, lumingon pa. Binigyan na ng pagkakataon na makatakas. Lumingon at bumalik. At siya'y naging asin. Mga kapatid, ito po ang sinasabi ni Jesus tungkol sa pagdating ng anak ng tao o ang katapusan. Isang kaganapan na walang nakakaalam kung kaya't dapat paghandaan. Sabi mo nga sa sarili mo, paghandaan. Maghanda. Pero alam niyo po, may isa pang kwento at meron pang isang panahon na hindi pa nasasama at nasusulat sa banal na kasulatan. Alam niyo kung anong kwento ito? Alam niyo kung kaninong panahon ito? Tanungin niyo, Father, kanino? Panahon at kwento mo. Panahon at kwento ko. Yung panahon at kwento natin. Hindi pa tapos yung panahon at kwento natin. Kung ang kwento ni Noe at ang kwento ni Lot ay natapos sa kaligtasan. O, di ba? Ang ganda nung ending kasi nakaligtas si Noe sa baha. Si Lot, nakaligtas din. Yung asawa niya yung hindi. No? Kung yung kwento nila natapos sa kaligtasan dahil sa kabila ng kasamaan ng mga tao, nanatili silang masunurin at tapat sa Diyos. Kaya magandang tingnan natin yung ating mga sariling kwento at sariling panahon. Kung isusulat ito, ano kaya ang magiging wakas nito? Kaligtasan ba o kapahamakan? Pipiliin ba natin ang kabutihan o kasamaan? Tapos na po ang kwento at panahon nila Noe at Lot. Panahon at kwento na natin ngayon. Pero parang parehas, ano? Yung kwento nila Lot at Noe, parang parehas sa kwento ngayon. May mga taong nagpapasasa sa kasamaan. May mga taong nabubuhay
bilang mga makamundo at nagiging masama, nagiging mapalayo sa Diyos, hindi nagiging tapat at masunurin. Halos parehas. Ang pinagkaiba lang ng panahon nila Lot at Noe, sa panahon natin ngayon, ay meron pa tayong pagkakataong maghanda. Meron pa tayong panahon para magbago. Posible na magkaroon ng maganda at masayang katapusan ang ating panahon at kwento. Pero mga kapatid, tandaan, mangyayari lang ito kung katulad ni Noe at Lot, tayo ay magiging tapat at mabuti. Ang kwento ng ating buhay ay nasa panunulat ng Diyos. Handaan na, Diyos ang may akda ng ating buhay. Siya ang nagsusulat ng ating kwento, hindi tayo. Kaya hindi totoo na tayo yung gumagawa ng ating kwento. Hindi. Tayo ay mga karakter lang ng kwento na isinulat ng Diyos. Karakter, ibig sabihin, gumaganap at sumusunod sa kinukumpas ng Diyos. Gumaganap at sumusunod sa kwentong isinulat ng Diyos. Kaya lang minsan, pakialamero tayo sa kwento ng Diyos. Diretso lang yung kwento, nilalagyan natin ng maraming twist. Alam niyo po yung twist? No? Yung mga paliko-liko sa kwento. Halimbawa, no? Kinasal kayo, naging mag-asawa. Diretso lang dapat ang kwento. Ang twist, yung lalaki, nangaliwa. Yan ang twist. Ikaw ang gumawa ng twist. O kaya, diretso naman ang pagsasama, ang ginawa ng babae, nalulung sa bisyo. Twist. Tuwid naman sana ang kwento ng pag-aaral, pero anong ginawa? Sinamahan ng pagbubulakbol. Kaya, hindi nauwi sa happy ending. Hindi nagkaroon ng graduation. Kasi, nagbulakbol. Yan, kadalasan ganito yung tao. Pinakikialaman natin yung kwento ng Diyos. Tayo, karakter lang. Pero meron naman talagang twist ang kwento. Pero gawa yun ng Diyos. Pero tayong walang ginawa. Twist ng kwento, maaring naghirap tayo. Pero kung tutuwirin pa rin natin ang daan, kung mabubuhay pa rin tayo ng mabuti, kahit kahirapan, kahit krisis, kahit pagsubok, makakaligtas tayo. Basta't maging tapat at mabuti. Mga kapatid, ito ang aral sa atin ng ating ebanghelyo. Tayo ang mga karakter at ang Diyos ang tagasulat ng kwento. Maging tapat. Kung alam mong masama ang kapupuntahan mo, huwag kang pumunta doon. Kung alam mong mayroong illegal doon, huwag mong suungin. Diretso lang yung kwento. Huwag mong pakialaman ang kwentong isinulat ng Diyos. May pagkakataon pa para tayo ay magkaroon ng masaya at maayos na katapusan. Huwag mong piliin ang malungkot at masamang katapusan. Ito ang paalala sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Ang pagdating ng tao o anak ng tao, walang nakakaalam. Pero, pwede itong paghandaan. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa wakas ng panahon,
ipapadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tipunin ang kanyang mga hinirang. Habang ating ipinapanalangin ang pangangailangan ng lahat ng sangkatauhan, hilingin natin sa Diyos na matagpuan niya tayong handang humarap sa kanyang muling pagbabalik. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay, naway higit na makahikayat ng mga tao at mga bansa sa daan ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya, naway magpahayag ng kanilang pananampalataya sa buhay na walang hanggan at maunawaan ang walang hanggang bunga ng bawat kilos natin. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang ating sarili, naway maihanda natin sa pagdating ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng tuwinang pamumuhay sa katotohanan, katapatan at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga biktima ng pag-uusig at pang-aabuso, naway makatagpo ng tunay na kagalingan upang makamit nila ang katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga yumao, naway bumangong muli sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan at hilingin ang tulong na makapamuhay ng mabuti at tapat. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Panginoong Diyos, hindi namin alam ang oras ng iyong pagbabalik, ngunit umaasa kaming hindi kami pababayaan ng iyong pagmamahal. Gawin mo kaming aktibong umaasa at naway tanggapin ka namin ngayon sa aming mga puso. Hinihiling namin ito kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at util ng trigo, upang maging lubot katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay gawin mong mapuspos ng iyong pagpapala at kami gawin mong matigib ng pananampalatayang di magigitla na pinapanindigan sa pagdanak ng dugo ni San Josaphat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Josaphat ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay sapagkat minarapat mong kaniyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, hinarakilahan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol,
ni San Juan Bautista, San Josaphat, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ng espiritu ng katatagan at kapayapaan, upang ayon sa halimbawa ni San Josaphat, kami ay kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at ikapagkakaisa ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag dawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman, nahihirapan at may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiging taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,